Magandang araw po sa inyong lahat na imbag na aldaw kada kayo ang kakabsat and welcome back to my channel. Magbibigay po ako ng aking mga reaksyon, opinyon sa mga kaganapan sa mundo ng politika nitong nakaraang isang linggo. Umpisahan po natin dito kay Harry Roque. Kasi alam niyo naman, kapag naglabas ng pahayag si Harry Roque ay comedy sigurado. Dapat nga itong si Harry Roque kinukuha ni Alan Kay sa clowns eh. Siguradong marami siyang mapapatawang customer doon. Okay, sabi po kasi ng Tindig Pilipinas kung saan si Kiko Aquino D, ang apo ni Ninoy Aquino, ay miyembro. Sabi po dito sa balita, Tindig Pilipinas to Ombudsman. Probe Sara Duterte alleged fund misuse. Dito po nag-react si Harry Roque. Ka bang planeta nakatira? Iho, gumising ka na sa katotohanan. Ikaw ngayon, mas gugustuhin mo pang maging Marcos. Ang mensahe ko po, hindi lang kay Kiko, sa lahat ng dilawan. Bakit niyo kinakalimutan na sa mulat-mula, ang Tatay Digong ay sumuporta kay Tita Cory. At ngayon, pinalit niyo pa ang Marcos kesa kay Tatay Digong na sumuporta kay Tita Cory. Bakit niyo tututulan si BP Sara bilang karapat-dapat na tagapagpalit o papalit kay Marcos Jr. dahil nga sa kanyang korupsyon? Gumising na kayo sa katotohanan. Kung talaga kayo naniniwala sa malinis na pamumuno, wala pong bahid ng korupsyon si Sara Duterte. At bakit 150 million ang pupuntiryahin mo? Ang puntiryahin mo yung halos 6 billion na confidential fund ni Marcos Jr. Kasi parang ang tanong ni Harry Roque, bakit si Sara Duterte ang gusto nilang paimbestigahan sa mga misuse ng mga funds o ng confidential funds? Samantalang ang korupsyon daw ay talamak ngayon kay President Bongbong Marcos. Alam naman na natin ang style ng mga DDS. Babaluktutin nila, babaliin nila ang balita para tumuro kay President Bongbong Marcos dahil ang gusto nila mangyari, lahat ng negatibong nangyayari sa bansa natin ay kasalanan ni President Bongbong Marcos. At siyempre, alam naman natin na matagal nang may hidwaan ang Aquino at Marcos family, lalo na sa pagkakapatay kay Ninoy Aquino, na ibinibintang ng marami, lalo na ng mga DDS, kay dating Pangulong Marcos Sr. Pero kung kayo po ay kasama sa isa sa majority ng mga Pilipino na alam ang totoo, na ang korupsyon ay matagal nang nakaugat sa gobyerno natin, at yan ay hindi nagsimula kay President Bongbong Marcos, at kahit na dito kay Kiko Aquino D, na ang dapat nilang inireklamo ay si Bongbong Marcos at hindi si Sara Duterte. Pero ano ba ang paliwanag ni bagong Ombudsman Jesus Crispin Remulla? Sabi po rito sa balita, Ombudsman Remulla, inihayag na matagal na ang korupsyon at ngayon lang lumabas sa ilalim ni Pangulong Marcos. Sa gitna ng mga umiinit na usapin tungkol sa umano'y malawakang katiwalian sa mga proyekto ng flood control, nagsalita si Ombudsman Boying Remulla upang bigyan linaw ang pananaw ng kanyang tanggapan sa isyu ng korupsyon sa gobyerno. Ito, kung matino ang isip ninyo, alam nyo kagad ang sagot dito. Pero basahin ko ang paliwanag ni Remulla. Ayon kay Remulla, hindi bagong problema ang korupsyon sa bansa. Anya, matagal na itong umiiral sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ngunit, ngayon lamang ito lumobo at naging sentro ng pambansang diskusyon sa ilalim ng Administrasyong Marcos dahil sa laki ng epekto at lawak ng mga kasong lumalabas. Paliwanag ni Remulla, talagang nagagalit na po ang taong bayan. Matagal na po ito, ngunit ngayon lang po ito pumutok na ganito kasama ang imahe ng gobyerno dahil sa mga pangyayari sa flood control. So kahit na hindi pa sumasabog itong iskandalo ng flood control, alam na po ng Pilipino na ang korupsyon ay matagal na pong nasa gobyerno natin. At hindi lang po yan sa DPWH, sa iba't ibang ahensya. Talamak po talaga ang korupsyon and we all know that.
Hindi po tayo mapapaniwala ng kung sino-sino lang ng mga DDS tulad ni Harry Roque na ngayon lang nagsimula ang korupsyon at talamak daw sa panahon ni President Bongbong Marcos. Mapapaniwala ba tayo na ngayon lang yung korupsyon na yan? Matagal na yung korupsyon na yan. Nagagalit man tayo, hindi naman natin yan maisaboses dahil ang mga nakaraang presidente mismo ay tahimik sa korupsyon. Alam nila na may korupsyon tulad nung nagdaang presidente. Alam ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na talamak ang korupsyon pero wala siyang ginawa. Isinapubliko nga niya, ibinalita niya na may korupsyon, lalo na sa DPWH, pero wala siyang ginawa para ito ay masolusyonan. Tanging si President Bongbong Marcos lang ang naglakas ng loob kahit na alam niya na marami siyang masasagasaan, kalaban man o kakampi. Pero dahil gusto niyang linisin ang gobyernong ito, hindi lang para sa atin, kundi para sa mga susunod na henerasyon, naglakas loob siyang gawin ito at isang bulat at isa publiko. Sa tingin ninyo, kung hindi ipinaalam ni President Bongbong Marcos sa publiko itong katiwalian na to o ang korupsyon, magagalit ng ganito katindi ang taong bayan? Hindi. Palalagpasin na naman nila yan. Galit na sila sa korupsyon, pero hanggang doon lang. Mananahimik na lang kasi alam nila embedded na sa atin ang korupsyon. Ngayon na may presidenteng naglabas at nagsiwalat ng korupsyon, isisisi ninyo kay Bongbong Marcos ang korupsyon at palalabasin nyo na sa kanya lang nagsimula ang korupsyon? Nasa naman ang utak ninyo? Pero syempre, alam naman natin ang galawan ng mga DDS. Sasabihin nila, sila ang galit sa korupsyon, kaya pinipinpoint nila si Bongbong Marcos na dapat makulog dahil siya ang ugat ng korupsyon. Pero hindi naman nila mabanggit kung kanino galing o kung sino yung taong nagsiwalat ng korupsyon. O hindi ba? Galit sila sa korupsyon, pero hindi nila mabanggit kung sino ang nagsiwalat. So, kay Harry Roque, tumigil-tigil ka na, wala ka nang napapaniwala. Dahil nagalit itong si Harry Roque at bakit tila kumakampi pa itong si Kiko Aquino D kay President Bongbong Marcos na parang mas gusto pa niya na magpatuloy si Bongbong Marcos bilang presidente kaysa naman kay Sara Duterte. Next natin, nakita ko itong post na to. Romualdez, posibleng tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 at talunin si VP Inday Sara. Sabi pa rito, ayon kay Romualdez, ay depende ito sa mapag-uusapan ng kanyang mga kaalyado sa 2028 kung sino ang magiging pambato nila. So, posibleng tumakbo sa pagkapangulo si Martin Romualdez. Kaya nga, simula pa lang, gusto nang sirain ni Sara Duterte ang pangalan ni Martin Romualdez. Na yan din ang style nila kay Bongbong Marcos. Simulat sa pool, mula pa lang kay Digong, nagpakalat na ng intriga na bangag ang ating presidente. Kahit na wala silang maipakitang ni isang solidong ebidensya na drug addict si Bongbong Marcos. Samantalang si Digong nila ay aminadong drug addict. Kasi nagmamariwana ako para magising. Pero yung fentanyl, was to cut it into 4 pieces, the 1 piece that you get from the package. And there was a time na yung more than just the disappearance of Maine, you feel that you are on cloud 9. Para bang everything is okay with the world, nothing to worry about. Ang hindi ko na nakalimutan ko just before I went to the doctor is yung pag-inom nyo ng fentanyl, sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. correct. At nakaka-addict na nga raw. At Correct. kayo raw ang #1 drug addict. Correct. Nilagay ko lahat. Maganda ang feeling. What? Para kang nasa... I have never been to paradise, but I've been there. Mapriso ka. Parang paradise. So, yan din ang ginagawa ng kampo ni Sara Duterte kay Martin Romualdez dahil alam nila
na posibleng tumakbo si Martin Romualdez sa pagka-presidente sa 2028. So kailangan nilang sirain ang pangalan ni Romualdez at idikit ito sa flood control anomalies. Dito sa skandalong to, dapat nilang i-pinpoint lahat na ang utak ng skandalong nito ay si Martin Romualdez. Marami po ang napapaniwala ng kampo ni Sara Duterte. Ngayon, kung sakaling mapatunayan na walang kinalaman si Martin Romualdez, hindi maniniwala itong kampo ni Duterte, lalo na yung kanyang mga supporters. Kung magkataon na talagang napawalang sala itong si Martin Romualdez at lumabas na talagang hindi siya kasangkot dito, hindi papayag itong mga DDS. Kailangan ipagpilitan nila na sirain ang imahe ni Martin Romualdez dahil may posibilidad na tumakbo itong si Martin Romualdez sa pagkapangulo at maaaring talunin si Sara Duterte. Dahil sa ngayon, lumalabas na underdog si Martin Romualdez. Kahit na ako, hindi ako believe nung una kay Martin Romualdez na pwede niyang talunin si Sara Duterte sa 2028 kung siya man ay tumakbo sa pagka-presidente. Pero nung nakita kong nag-resign si Martin Romualdez bilang Speaker of the House, handa siyang humarap sa investigasyon, handa siyang ilabas ang kanyang salin at lumaban gamit ang mga ebidensya na siya ay malinis at walang koneksyon dyan sa skandalo sa flood control. Medyo nag-iiba ang tingin ko kay Martin Romualdez. Ngayon, kung sakaling mapatunayan na siya ay walang kinalaman dito sa anomalyang ito, sigurado ako na marami ang hahanga dito kay Martin Romualdez. Ngayon, kung talagang mapatunayan ni Martin Romualdez na siya ay walang kasalanan at kung sakaling siya ang i-endorso ni Bongbong Marcos na tumakbo sa 2028, I will vote for Martin Romualdez. Again, kung mapatunayan na wala siyang kasalanan. Sunod naman, nakita kong post. Ayon kay Trillanes, ipapakita niya sa publiko ang umano'y lawak ng korupsyon ni VP Sara Duterte. Kung napapanood niyo yung mga videos ngayon ni Sonny Trillanes, sinabi niya, patutunayan niya na magnanakaw si Sara Duterte. Siyempre, ang mga DDS, sabay-sabay na binabanatan si Sonny Trillanes. Pero tandaan ninyo ha, noon pa lang na sinabi ni Trillanes, nahuhulihin si Digong ng ICC. Marami po ang hindi naniwala. At ngayon, napatunayan, nasa na ba si Digong ngayon? Nasa dahig. Tapos, ang lakas ng loob niyang magdemanda. Dahil dinimanda niya ng plunder si Bongo. At ngayon, magpapakita siya ng mga ebidensya sa lawak ng korupsyon ni Vice President Sara Duterte. Yan po ang pakaaabangan natin. Sabi nga tuloy ng ibang mga netizens, mabuti na lang at hindi nanalo si Sonny Trillanes nung siya ay tumakbo. Ano ba ang tinakbuhan nitong si Trillanes? Pagka-mayor, natalo siya. Yung pala ay para magkaroon siya ng oras para isang bulat itong mga anomalya na ginawa ng kampo ng mga DDS. So, hihintayin po natin kung anong pasabog itong sinasabi ni Sonny Trillanes tungkol sa lawak ng korupsyon ni Sara Duterte. Uy, meron to akong isang nakitang post dito ha. 6 na pangalan na kasama sa Senate minority. Andyan po si Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Bato de la Rosa, si Bongo, si Jinggoy Estrada, at si Rodante Marcoleta. Mga miyembro ng Senate minority na kasalukuyang nahaharap sa investigasyon o kontrobersiya. Pero sinasabi nga ni Bongo, iniisa-isa daw sila. Iniisa-isa ba talaga o nalalantad lang ang mga anomalya ng mga miyembro nito ng Senate minority? Kayo na po ang bahalang humusga. Meron po akong nabasang post ni Tio Moreno. Sabi niya, aside from the ghost flood control projects, we also have a ghost president who is talking to his ghost father. Hindi nga ba't naging usap-usapan itong sinabi ni President Bongbong Marcos na hanggang ngayon ay nakikipag-usap siya sa kaluluwa ni dating President Apo Lakay Sr.
At marami ang ginawa ng katatawanan itong statement ni President Bongbong Marcos. Isa na nga rito, si Tio Moreno. Pero matanong ko nga kayo, in one time or the other, hindi nyo ba kinausap ang inyong mga namayapang kamag-anak? Hindi ba kinakausap nyo rin sila? Ako, nung namatay yung father ko, I was 20 years old then, my father died at the age of 48. Sa harap ng kanyang ataol, kinausap ko siya. And until now, time and again, kinakausap ko ang tatay ko. Kayo ba, hindi nyo ginawa yan? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi kaya ginawa yan? Ang makipag-usap sa mga namayapang magulang? Dugan rin ko gusto mo hilang po. One thing to cry to. Ay. Isa pang balita na ikagagalit ng mga DDS, lalo na nila Amy Marcos at ng magkakapatid na Duterte, Sara Pulong and Baste. Dahil Boying Rimulya, iimbestigahan muli ang war on drugs ni PRRD. So sinasabi nitong mga DDS, bakit uunahin ni Rimulya itong mga isyong yon? Hindi ba dapat unahin itong flood control anomalies nito? Pero teka muna, dapat ba ang ombudsman pa isa-isang kaso ang haharapin? Aba, kapag ganun ang nangyari, matatapos ang 7 taon ni Ombudsman Rimulya, hindi pa niya masosolve lahat ng kasong yan. Unless ganun ba talaga? One at a time ang pagtingin sa mga kaso? Ang pag-imbestiga sa napakadaming haharapin ng ombudsman? At saka, hindi ba sinabi nyo, bakit hindi sa sariling bansa imbestigahan si PRRD? Bakit kailangan sa dahig pa na foreigners ang mag-iimbestiga, foreigners ang huhusga, foreigners ang magkukulong? O so ngayon, pabubuksan ni Boying Rimulya itong war on drugs ni PRRD. Sasabihin nyo, bakit yun ang uunahin? Kayo talaga mga DDS, sala sa init, sala sa lamig. So, ito na ang pagkakataon. Yung hinihintay ng mga DDS na dapat daw dito imbestigahan yung kaso ni PRRD ay pabubuksan na ni Ombudsman Rimulya. So, we will wait and see. Kaya talagang takot na takot itong mga DDS eh. Kaya ayaw nila na si Boying Rimulya ang maging ombudsman dahil kakalkalin niya talaga lahat ng baho ng dating administrasyon. Sabi nga ni Erap eh, weather lang yan. Dahil nag-umpisa tayo kay Harry Roque, tapusin natin kay Harry Roque. Dahil hanggang ngayon, pinapakalat ng mga DDS na si dating Pangulong Marcos Sr. ang nagpapatay kay Ninoy Aquino. Pakinggan natin tong statement ni Harry Roque na gusto niyang iparating kay Kiko Aquino D. Apo ng pinaslang na si Ninoy Aquino. Ako po'y nananawagan lalong-lalo na dito sa Kiko Aquino D. Pag-aralan mo nga ang kasaysayan mo, anak, iho. Alam ko, bata ka pa. Tanongin mo mga magulang mo kung sino pumatay sa lolo mo at bakit pinatay ang lolo mo. At sigurado ako, hindi mo masasabi na wag dapat patansikin si Marcos dahil ang mga Marcoses ang talaga namang nagpapatay sa iyong lolo. Dahil ang lolo mo nakipaglaban para sa demokrasya at ang lolo mo ay banta sa demokrasya dahilan kung bakit pinapatay siya ng mga Marcoses. Mangilabot ka sana, Kiko Aquino D, sa mga sinasabi mo na mas mabuti pang manatili ang Marcos Jr. kesa maging presidente ang VP Sara Duterte. So hindi talaga matanggap ni Harry Roque kung bakit parang okay si Pangulong Bongbong Marcos kay Kiko Aquino D at galit siya kay Sara Duterte. So gustong i-remind ni Harry Roque kay Kiko Aquino D kung sino ang pumaslang sa lolo niyang si Ninoy Aquino. Pero kung napansin niyo, dalawang Aquino na ang naupo bilang presidente. Si Cory Aquino, si Noynoy Aquino. Bakit hindi nila pinaimbestigahan ang mga Marcos tungkol sa kasong yan? Dahil alam po ng majority ng taong bayan,
ang kasagutan. Bakit nga naman natapos ang mga termino ni Corazon Aquino at ni Noynoy Aquino nang hindi nila binuksan ang kaso? Dahil nga kaya naniniwala sila na hindi si dating Pangulong Apo Lakay ang pumatay kay Ninoy Aquino? Pakinggan natin yung paliwanag ni Attorney Persida Acosta. Dahil base po sa pag-aaral, hindi po pala sundalo ang bumaril kay sa ating bayaning si Benigno Ninoy Aquino, si Senator, kundi si Galman talaga. Dahil ang tama po ni Galman ay sa likod ng taenga at hindi sa batok. Akala ko po nung araw sa batok. Dito po pala, at salamat sa Sandigang Bayan, ipinahiram sa amin lahat ang ebidensya. Ngayon, ayaw nang i-reopen ng Supreme Court, sabi noon, forgotten evidence, nirespeto po namin yon. Ang ginawa po namin, ipinadala namin sa palasyo ang forensic report, 144 pages, at nakumbinsi po ang palasyo na magbigay ng clemency. Ang sabi po ng pamilya Aquino, kailangan humingi sila ng tawad. Isa lang ang humingi ng tawad, si Master Sergeant Pablo Martinez, kaya siya ang na-conditional pardon. At iba po, commutation of sentence. So, dahil talagang kahit patayin daw sila, hindi sila aamin, dahil hindi naman sila ang pumatay kay Ninoy. So dito po, napagtanto naming lahat na wala palang kasalanan ang matanda, ang dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Kaya po sabi ko, hihingi tayo ng paumanhin sa kanyang labi. Kaya pala ang nanay at tatay ko, hanggang sa sila po ay mamatay, ay Marcos loyalist. At lagi sinasabi sa akin, walang kasalanan. Si Apo Lakay dyan, anak. Pero siyempre, ako na may maraming naririnig. Kaya nga, parang nagsisi rin ako at ako po'y pumunta sa labi niya at huminang paumanhin sa kanya. Yan ang paliwanag ni Attorney Acosta na matagal nang alam ng mga loyalista at ng karamihan sa mga Pilipino na hindi si Apo Lakay ang nagpapatay kay Ninoy Aquino. So kahit na anong sabihin ni Harry Roque, hindi niya mapapaniwala ang taong bayan na si Apo Lakay ang nagpapatay kay Ninoy Aquino. So pabayaan na po natin si Harry Roque. Hibang na po talaga yan eh. Dahil lahat ng ginagawa nila, lahat ng kanilang plano na mga attempts para pabagsakin si President Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte ay hindi po nagtatagumpay. Malapit na po ang 2028. Natatakot sila na kung hindi nila maiuupo si Sara Duterte ngayon, ay malabo na po siyang maging presidente sa 2028. Kayo po, ano ang masasabi ninyo sa mga issues natin ngayon? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.